Tapos na nga ang ating adventure sa Ormoc City, kaya babalik na tayo ng isla. This episode, paghahanda natin si Bunso. Syempre, nag-iisang cum laude ng pamilya. Papayag ba naman tayo ng walang handa? Pero nagkaroon pa nga ng konting problema. May problema tayo. Ito ang aming problema. Walang tubig. Syempre, hindi tayo papatalo dyan. Gagawa natin yan ng paraan. 2 araw na nga lang tayo dito sa isla, kaya samahan nyo kaming sulitin ang mga nalalabing oras bago tayo bumalik ng Laguna. Sakay tayo sa ship, Patrius? Dito tayo sa port. Ay, sarado pa yung Junmar. Aga pa. Ay, wala pa pala eh. Ano oras pa yung dadating? Timer namin dumating yung barko. Tapos bili kami agad ng ticket para makasakay kami. Ayan na si Mama, nakabili na ng ticket. So, sure full na yan. Sakay na tayo yan. Gamit lang gamo. Ayan, nagbabayad na lang si Mama ng terminal fee. Tapos iba't na tayo, mamimili na tayo. Tanong, saan tayo mamimili? Kasi sarado pa yung SM. Hindi, bukas na yung supermarket. Ay, oo. Bukas na nga pala yung supermarket. Let's go muna, punta naman tayo ng SM para mamili ng mga pang-pritong manok. Let's go. Yan, okay. So, what's up sa inyo? Nandito na kami ngayon sa SM. Bago pala kami pumunta dito, nagpag-diesel na rin ako. Nagpa-full tank na ako kasi halos maubos yung fuel ko dito sa Ormoc. Kakabalik-balik sa baybay. Medyo malayo-layo din kasi. So nakailang balik kami para sa awarding, graduation ni Hana. Kaya nagka-full tank na ako para pagpasok natin ng isla, wala tayong intindihin. Ngayon, 9:30 pa lang, sarado pa yung SM. So dito muna ako nag-park ngayon sa kanilang basement. And habang namimili sila, inayos ko na yung gamit sa likod para pagbalik nila dito, yung mga pinamili nila isasalansan na lang namin dito sa sasakyan. Tapos diretso na kami sa barko. And hindi naman ako pwede maglagay sa top load. Kailangan ko talagang isiksik lahat dito sa loob kasi mababa lang yung vertical clearance nung barko na sasakyan namin kasi maliit lang na barko. So kung may top load ako, hindi ako pwedeng lumusot sa pinakaloob ng barko. Okay, so tapos na silang mag-grocery. At Mama, dumaan muna kayo sa Mayongs para bumili ng aming almusal na bread. Ang masasarap na tinapay ng Mayongs. Sobrang sarap talaga ng Mayongs. Walang tapon yung mga tinapay nila. Dapat sa Luzon din may mga Mayongs din eh. Pwede kaya kami mag-franchise ng Mayongs. Ang sarap eh. Taas na naman ng dagat oh. Maaraw na naman yung dagat. Nakabalik na kami dito sa pier, pero hindi pa loading yung barko. Kaya nag-decide muna kami kumain sa pinakamalapit na karinderya para hindi kami abutan ng gutom sa barko. Okay, so nandito na kami ngayon sa port. Ayan. Nagsasampa pa ng mga cargo yung mga porter. So 11 pa lang naman. Papasakayan sila ng sasakyan around 12. So meron pa tayong 1 hour or 1.5 hour pa para maghintay dito. Ayan o. Dami ng malalaking barko. Ay, Jen! Chocolate! Pwede humahawak. Kumain ka ng donut no? Ay, hindi yan kumain donut. Kumain ng donut. Okay, pasok na sila.
Ngayon ay 12 noon. So pasok na yung mga pasahero. Parang wala naman iba sasakyan na papasok eh. Ito isa, meron pala isa. Ito. Sobrang init. Grabe. Ayun, pinatuyo ko nga yung sombrero ko kanina, puro pawis eh. Tinatong ko lang dito sa dashboard, ang init na. Okay, so dito na tayo sa loob. Yan, okay. So dito na kami ngayon sa bahay. Vacuum. And pahinga muna kami. Maliligo pa sana kami ng dagat kaso low tide na. Hindi na namin inabutan. Tagal kasi umalis ng barko kanina eh. So di bale, bukas na kami maliligo. See you tomorrow. What's that? Kalamansi. Kalamansi? Yes. Saan galing yan? Doon sa labas. Sa labas? Yes. Pinitas mo yan sa plants? Yes. Ang dami ah. Ang galing naman yan. Sinong hinalp mo si tita magpitas ng kalamansi? Yes. Very good naman yan. Dalawa para sa mo yan. Ito yung magandang bando. Undan. I really sure. Lagay mo sa rep. Lagay mo sa rep. I really sure. One. Tawag mo yung chicken. Two. What are you doing? I'm beating chicken. I'm throwing. Outside ah. Throw outside ah. Damihan mo yung kuha. Damihan mo yung kuha. Ganun no. Tawag mo yung chicken. Tawag mo. Lakasan mo. Hina mo naman magtawag eh. Atreus is looking for your chicken. No. Ikaw nga. Throw outside. Layo. Throw layo. Throw layo. Dali, faster. Hungry na yung chicken. Hungry na yung chicken. Tapon? Oh, sige. Tapon mo sa labas. Oh, yan na. Oh, bus na. Yay. Galing nga. Undan. All done feeding chicken? Yes. Yan, okay. So, today is already tomorrow. Maliwanag na ang sikat ng araw. At ngayon kami maghahanda sa graduation ni Hana. Ngayon may problema. May problema tayo. Ipin natin dito. Ito ang aming problema. Walang tubig. So hindi ako makapag-pump. Dapat ipapump ko yung tubig ngayong umaga para mapuno yung mga drum namin. Ang kaso, wala kang tubig sa linya. Parang ipapump mo kung walang tubig. Ngayon, hatid ko muna sila sa simbahan. Magsisimba sila sa lungsod. Yung parang bayan dito. Magsisimba sila kasi maaga yung misa dun eh. Then pagbalik, malaman pa. Kung walang tubig, edi gawa na ang paraan. May pondo pa naman kami doon pero konti lang. Eh, naglabas si Clary kagabi kasi nga aalis na kami ng Tuesday. Ang dami namin labahin, di ba? Halos 4 na araw kami sa Ormoc.
ubos ng tubig kagabi. Konti lang natira. GG boys. Paano makapaghandang wala kang tubig? Parang panghugas mo ng plato. Tayo sa kalsada. Okay, let's go na. Balik na tayo. So, ang issue pala sa tubig ay hindi nabuksan dahil yung nagbubukas ay lasing kagabi. So, kabubukas lang daw nung pag-alis namin. And babalik ako agad. Mga 15 minutes ng biyahe pa uwi ng bahay. Kaya kailangan natin magmadali para makapagpump pa tayo ng maraming tubig. Yung pamangkin kasi nung nagbubukas ay cum laude rin sa Miska. So totoo lang, ang tatalino nitong mga taga-isla eh. Alam niyo ba, 3 yung doon lang sa amin sa Montserrat, yung barangay namin. 3 ang cum laude. Kasama na si Hana doon. Sa isang barangay, 3 yung cum laude. Imagine niyo yun. Parang hindi nga, parang 4 ata eh. Ang lagi ko sinasabi, 3 bagay lang ang kailangan nyo sa buhay. Kailangan nyo lang ng sipag, talino, at diskarte. Yan yung 3 bagay na yun. Pero 2 lang talaga ang pinakakailangan nyo dun sa 3. So kung hindi ka matalino, daanin mo sa sipag at diskarte. Yan. May mga kakilala ako na hindi naman matalino pero sobrang madiskarte sa buhay. Siyempre, sinasamahan pa ng sipag. Kung hindi ka naman masipag, tamad ka, siyempre, didiskartehan mo na mapadali yung buhay mo. Pero dapat matalino ka. Gagamitin mo yung talino mo para diskartehan yung mga pangangailangan mo sa buhay. Kung hindi ka naman madiskarte, siyempre, daanin mo sa sipag at talino. Kung matalino ka tapos madiskarte ka, hindi mo na kailangan magsipag. 2 lang doon sa 3 ang kailangan nyo. Meron ka ng 3, isa kang class S na halimaw. Kaya kayo, alamin nyo na sa sarili nyo kung anong klaseng nilalang kayo, kung anong klase kayo ng halimaw. Kung isa kayong class S na halimaw na masipag, matalino at madiskarte, ay talagang sobrang lupit nyo. Pati si Taguro mapapawaw. Ang ganda ng araw. Makakapag-charge tayo ng solar batteries. Tingnan natin kung may tubig na. Dapat meron na to. Sabi kasi nabuksan na daw eh. Naku, wala pa rin. Gauge tayo dyan. Magandang sinyalis to. Timing naman ngayon. Graduation pa ni Hana, wala pa rin tubig. Okay, so chinay ko dito sa linya. Meron naman, sobrang hina lang. Baka kunin na lang natin yung pump. Ilipat natin dito sa mas mababang area. Medyo malayo kasi doon pa sa unahan yung pinabubuksan ko kanina na gripo. Napakahirap diskarte. Pero gagawin natin ng paraan yan para makapag-igib tayo. Babalikan ko mamaya, dadalhin ko lang itong diaper doon sa bahay. Hindi na. Okay, so success tayo. Napatubigan natin na konti, umabot na dito yung pressure. Pero hindi ko alam kung baka maaga patayin yung tubig. Alas 7 na eh. Marami natin mamaya kung makapuno pa. So ang ginawa ko bali, nilagay ko sa pinakamababang area yung pump. Pero medyo malayo siya sa bahay, kaya hindi rin ganun kalakas yung pressure kasi mas malayo yung itutulak na tubig. Sa malayo pa nang gagaling yung itinutulak na tubig. Sana makapuno kami kahit ilang drum lang kasi wala talaga kanina. Nakailang lipat ako ng pump. 7 na rin, so kailangan ko na rin silang puntahan dun sa lungsod. Walang pahinga. Let's go.
Yan, nandito na tayo. Antayin lang natin sila dito. Hopefully hindi agad mamatay yung tubig. Kasi hanggang 7 lang yun eh. 7:30 na. Late naman nila binuksan, sana hindi nila patayin agad. Habang ginagawan nga namin ng paraan ng aming walang katapusang problema sa tubig, ay nagtulong-tulong na rin sila para mag-prepare sa aming munting handaan mamayang gabi. Luto na sila ng pansit. Pansit niya yung luto, no? Oo. Pansit o macaroni? Macaroni salad. Ayan. Katay na. Labas na yung laman loob. Hindi pwede sa mga piang-piang. So ako ay nag-iigib ng tubig. So ito na tayo sa jeep. Papakita ko sa inyo yung diskarte namin kasi dito may araw talaga na mahira ang tubig. Eh di ba kanina? Oh, bakit? Magpabili daw kay Kuya Romnick. Mamaya pagbalik dyan, pupunta yan sila dyan kasi kumuha pa ng uling. Yan, so yan ang aming walkie-talkie. Malaking bagay pag nandito ka sa tawag yun sa amin kalibunan. So ipakita ko sa inyo yung diskarte namin, paano kami nagkakatubig kasi hindi kami nakapag-pump kanina kasi sobrang hina. Yung pawis-pawis na ako kasi malayo eh, malayo yung pinangkukunan namin ng tubig. Buti na lang may jeep, may dalang jeep dito si Papa kaya wala kami problema. So yung jeep nag-iigib siya ng tubig sa malayo, so may dalang 3 drum siyasama pa sa jeep tapos iniigiban doon. Ngayon ang jeep nandito lang sa kalsada, tapos pinapump namin yung tubig papasok sa linya ng bahay. Ano na ba to? Ay, mauubos na oh. Kunti na lang, dilipat na natin yan sa kabilang drum. Yan, kung makikita nyo yan, 3 drum yan. Tapos isip-sip lang natin yung tubig. Sip-sipin ko lang yan mano-mano para bumaba. Baba tayo. So sip-sip ko siya, pasok siya dito sa pump, tapos bibigyan niya ng pressure papunta sa bahay. So kanina nung umalis ako sa bahay, nagpa-pump na siya doon. Tapos ito, dahil malayo kami sa bahay, hindi namin pwede isaksak yan sa extension. So dito namin sinaksak sa aking power station. Ito ay kumukonsumo ng 200 watts. So tingnan natin kung ilang output yan. Lakas na, 300 watts oh. So 3 hours 3, 6, mga 2.5 hours lang siya. Pero sobrang lakas ng pressure, ang bilis lang mapuno yung drum. So tayo muna natin yan maubos bago tayo bumalik din sa bahay. Pag naubos na to, lipat natin yung tubo sa kabilang drum. Tapos itong drum na to dadalhin natin dun sa bahay, bibit-bitin natin yung, bubuhatin na lang natin para maripilan din siya ng tubig. So at least ang bibit-bitin mo lang ay drum na walang laman. Ngayon kung may laman to, hindi natin mabibit-bit yan eh, kaya pinapaano lang natin sa tubo. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys na diskarte. Pag tamad ka mag-igib, yan, mag-aantay ka lang. Diskartehan mo na lang. So yan diskarte namin dito. So may tubig naman kami kanina, hindi naman namin kailangan totally magpa-igib, kaso may handaan kasi kami mamaya eh. So and nagkatay ng baboy, maglilitsyon, so kailangan ng maraming tubig kasi magpapakulo, maglinis ng baboy, and maliligo kami ng dagat mamaya kasi Sunday ngayon, alis na kami sa Tuesday. Susulitin namin yung mga araw namin dito. May mga drum pa ba dyan na walang laman? Ano, yung gray dito sa tabi ng ng washing. Sige, daling ko na to yung isang drum dyan.
Ayan guys, so nandito na si Taguro, may dalang stadium para matuloy yung laban ng mga halimaw na class S. Bigat. Tayin ko muna ito, hirap mag vlog pag may bit-bit. Ito yung mga bagay na nakakapagpahirap sa pagbablog. Pero syempre kailangan nyo makita para malaman nyo yung buhay sa probinsya. Bilis lang guys, oh. Hinatid lang natin yung isang drum. Pagbalik dito, kalahati na lang agad. We are on our third drum. Bilis lang, oh. Puno na lahat ng tubig namin dun. Wala na tayong problema guys. Pwede na tayong maligo ng dagat pagbalik. Sakto, ang init, oh. Sarap. Okay, so tapos na tayo mag-pump. Meron pa tayo natitirang 58% sa ating power station. 3 drum din naubos natin. Pero marami pang tirang battery. Let's go. Ligpit. Ligpit time na. Ano kayo, so kakain muna kami kasi lunch time na. Fried chicken at ihaw na atay. Si Lolo nakakain ng ihaw. Pag nagngisi, lami. Ay, lami yun. Lami yun. So kain muna kami kasi maliligo na ako ng dagat. Ang taas ng dagat, sobrang taas ng dagat. Ang ganda. Excited na ako maligo. Bye-bye, Mami. Bye, Mami. Wave your hand. Bye-bye! Dalawa lang muna kami ni Kuya kasi mainit. Ang ganda ng dagat. Oh, maalon. Basa ka na. Ano? Let's go swimming na? Oh. Lakas ng alon. Lamos! Ha? Lamos. Oh, taas! Talikod ka kasi, talikod ka. Lakas ng alon, no? Parang wave pool. Tapos na kami maligo ng dagat. Lamig. Hindi na rin kami nagtagal kasi sobrang alon. Nahirapan si Kratos mag-swimming.
Mami. Okay. Yan. So, today is already tomorrow. Last day namin dito sa isla. And yan, maghahakot na kami ng gamit. Kasi madaling araw ang biyahe namin bukas. And ayaw namin pagpawisan dahil matagal ang biyahe. So, ipapasok na namin ngayon yung gamit. At kanina, nag-almusal na rin kami. Nagsangag lang ng kanin. Tapos yung ulam namin kahapon, yung handa namin, yung lechon, ay nilechong paksiw na lang. So, ngayon, hakot time. Malapit na kami magpaalam dito sa Camotes. Kaya magbuhat muna tayo ng gamit kasi malayo pa kami sa sasakyan. Let's go. Ayan, so bitbit ko na yung maleta. Taguro, may bitbit na stage para matuloy ang laban ng mga classes na halimaw. Medyo mabigat to, pero kailangan mag-vlog. Kaya mag-subscribe kayo kung hindi kayo nag-subscribe. Layo kasi yung sasakyan namin eh. 2 minutes walk palapas. Tropa. Bye tropa. Hindi yan, walang sunga yan. Tapos na kaming maglinis ng sasakyan. Ang huling ligo namin ng dagat ay ngayong araw. Dapat makaligo kami ng dagat. Kasi nga last day na namin dito. Kailangan sulitin namin ang mga nalalabing oras. Dahil bukas maaga kami aalis. Madaling araw pala kami gigising. Kasi ang biyahe ng barko ay alas 7. Pero dapat mga 6:30 nandun na kami. Do you want to swim in the ocean? No, I just sama. Good morning, guys. Hi vlog! Hi vlog! Ganda ng dagat oh. May konting alon pa rin pero pwede na. Suot mo na Batman. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go. Have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding an easy kill, gonna leave it all behind. I think it's time for me to go, burn all
nga nagtatapos ang aming bakasyon dito sa isla. Nakakalungkot man pero kailangan na talaga nating umuwi. Halos 2 linggo lang tayo nagstay dito kaya parang bitin na bitin pa rin. Next episode ay uuwi na tayo. 2 araw na naman tayo sa kalsada at magdadrive ng almost 1,000 kilometers para makauwi sa ating bahay. Abangan ninyo ang aming next episode. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat sa panonood.